thriller drama mystery suspense movie na may pamagat na The Hunt. Nagsimula ang pelikula kung saan ang dalawang magkasintahan na sila Mary at ang mayamang negosyanteng nobyo nito na si Ray Harper ay nasa mahabang biyahe patungo sa isang liblib at tahimik na bayan sa Canada. Mapapansin na habang nasa kalagitnaan sila ng nasabing pagbiyahe ay may isang misteryosong kotse na pala ang kanina pang nakasunod sa kanila. Pagkarating nila sa kanilang destinasyon ay tinipon ni Ray ang karamihan ng tao sa maliit na komunidad upang ialok ang maganda niyang business proposal na plano sa kanilang bayan na pagdevelop sa buong lugar sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga malalaking establishmento na magpapasigla sa matamlay at mahina nilang ekonomiya. Agad namang sumang-ayon ang mayor sa plano ni Ray pero ang ibang mga tao sa bayan ay tila hindi pa kumbinsido at hindi pa makapagdesisyon kung ibebenta ba nila ang kanilang mga lupa kay Ray kaya napilitan ang negosyante na bigyan muna ang mga ito ng panahon para makapagdesisyon. Samantala, sa isang maliit na katabing isla ay makikita ang isang mag-ama na tila pinaglalaruan at ginawang target shooting ang isang turista na napadpad sa kanilang lugar. Sa sumunod na eksena habang ginagalugad nila Mary at Ray ang buong tahimik na bayan at nang huminto sila sa isang convenience store upang magpagas ay dumating na ang kotse kanina na sumusunod sa kanila sakay ang mga misteryosong mga kalalakihan kung saan halos tumulo na ang kanilang mga laway sa ginagawa nilang pagsulyap at pagtitig sa hubog ng katawan ni Mary. Makikita din na maging ang sheriff sa bayan na ito ay hindi rin mapigilan na mapatingin sa kanya. Kaya nang makahalata si Ray na pinagpipiestahan na ng mga mata ng mga lalaking ito ang kanyang nobya na si Mary ay napagdesisyonan na niyang magmaneho paalis. Subalit hindi pa man tuluyang nakakalayo ay nakasunod na muli ang nasabing mga manyakol na lalaki kung saan pilit silang ginigit-git nito. Dahil sa pagmamaneho nila ng mabilis para lang maiwasan ang mga ito ay pinahinto sila ng nasabing sheriff. Dagli namang ipinaliwanag ni Ray na mayroong pilit na nanggigit-git sa kanilang kotse kaya napilitan siyang magpatakbo ng mabilis, subalit tila hindi siya pinakikinggan ng sheriff at nang dumating ang humahabol sa kanilang kotse ay malalaman na lang nila na magkakakilala pala ang grupo ng kalalakihang ito. Sa pangunguna ng tumatayong leader nilang si Don Julio kasama ang kagrupo niyang sila Rick at Sheriff Peter ay mababakas sa mga pagmumukha nito ang may itim nilang balak sa dalawang magkasintahan lalo na kay Mary. Dahil sa alanganin na sitwasyon at sa pagbabanta ng mga ito ay wala nang nagawa pa sila Mary kung hindi sumunod na lang sa pinapagawa sa kanila ng grupo. Matapos lagyan ng posas ay pinasakay din sila sa isang bangka papunta sa nasabing pribadong katabing isla. Pagkarating sa lugar ay sinabihan sila ni Don Julio na sumunod na lang sa mga ipapagawa sa kanila kung gusto pa nilang mabuhay. Sinubukan pang mag-alok ni Ray ng mga mamahaling gamit at ilang milyong pera pero hindi ito tinanggap ng leader dahil mapapansin na iba ang gusto ng mga demonyong ito. Pagkapasok sa cabin ay mabilis na inagaw ni Mary ang isang patalim na kanyang ginamit pang atake sa kurap na pulis pero agad siyang napigilan ng leader. Matapos nito ay dinala ng grupo ang dalawa sa isang madilim na bodega. Nang mapansin ng isa sa mga demonyong ito na nagpaplano sila ng gagawing pagtakas ay agad silang pinagbantaan nito gamit ang baril. Pagsapit ng gabi habang kalakasan ng ulan ay naisipan na nilang kuhanin si Mary upang gamitin sa kanilang pagpapainit. Matapos nilang maglaro ng baraha para malaman kung sino ang mauuna ay kinuha na nila si Mary sa bodega at habang nasa mesa na ito ay nakuha pang magpatugtog ng leader habang sinisimulan na ng kurap na pulis na isayaw si Mary kasabay ng pagpisil-pisil niya sa ibaba nito at hindi nagtagal ay lumipas na ang maulan na magdamag kung saan buong gabi na nagsawa ang grupo sa kanilang mga kamunduhang pinaggagawa. Pagsapit ng umaga ay makikita na hindi pa nakontento ang tatlong demonyo na ito. Matapos nila silang kuhanan ng litrato ay naghanda rin sila ng mga matataas na kalibre ng mga baril. Sinabi ni Don Julio na noon pa man lahat ng mga mayayaman na nagtatangka na gawing pagkakaperahan ang kanilang bayan ay hindi na nakakauwi pa sa kanila. Lumalabas na ang islang ito ang nagmistulang hunting ground ng kanilang angkan at tila isa na itong tradisyon para sa kanila. Hindi nagtagal ay pinatakbo na nila sila Mary na hudyat lamang ng pagsisimula ng nasabing hunting game. Hinayaan muna nilang makapagtago at makalayo ng husto ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay sinimulan na ng tatlong baliw na ito ang paghahanap. Habang nagtatago sila Mary ay napagplanuhan ni Ray na sugurin ang isa sa kanila at agawin ang hawak nitong armas.
Sakto namang napadpad malapit sa kanila ang kurap na pulis kaya sinabihan na ni Ray si Mary na lumayo muna habang sinusubukan niyang sugurin ang nasabing pulis. Ipinalo niya ito sa ulo gamit ang isang kahoy. Inagaw din ni Ray ang gamit nitong baril pero sa hindi inaasahan ay nasa malapit na din pala ang isa pang demonyo na si Rick at nagkaroon sila ng mainit na palitan ng putok. Nagawa naman niyang makalayo muli pero sa kamalas-malasan ay tinamaan siya ng mga ito sa kanyang balikat na ininda niya ng sobra-sobra. Humingi din siya ng patawad sa nobya niyang si Mary dahil kung hindi lang sana siya naging gahaman sa pagpili ng lugar na bibilhin ay sana ay wala sila sa mala-impyernong isla at sitwasyon na ito. Nang makita nila na natunton na sila nila Don Julio ay sinabihan ni Ray si Mary na mauna ng tumakbo habang sinusubukan niyang pigilan at labanan ang mga ito. Sumiklab ang matinding bakbakan at palitan nila ng mga putok na nauwi sa trahedya nang magawang matamaan si Ray sa kanyang dibdib. Walang nagawa si Mary kung hindi mapasigaw na lamang dahil sa sinapit ng nobyo. Nang nilapitan ito ng mga demonyong hunters ay makikita na tuwang-tuwa pa ang mga ito at nakuha pa nilang magpakuha ng litrato kasama ang naghihingalong si Ray. Habang nagtatago sa isang sulok ay nasaksihan mismo ni Mary kung paano tinapos ni Don Julio ang kanyang pinakamamahal. Pagkalipas ng isang oras nang iniwan na ito ng mga demonyong hunters ay napaiyak na lang ng todo si Mary dahil sa sobrang pagdadalamhati. Subalit dahil sa kanyang paghagulgol ay narinig siya ng kurap na pulis at madali siyang tinamaan nito sa kanyang balikat. Sa patuloy niyang pagtatago ay nakakita rin siya ng isang masukal na bahagi ng isla kung saan tumambad sa kanya ang iba't ibang mga buto at kalansay ng mga naunang nakursunadahan ng baliw na grupo ng hunters. Nang mapagtanto niya na sukdulan na ang kasamaan ng tatlong lalaking ito ay buong tapang siyang bumalik sa cabin kung saan matapos niyang gamutin ang kanyang sugat at makakuha ng mga magagamit na armas ay tinawagan niya ang tatlo upang sabihin na siya naman ngayon ang maghahunting sa kanila kaya maghanda na sila. Dahil sa gulat ay napasugod pabalik sa cabin ang tatlong hunters ngunit wala na dito si Mary. Makikita na lang na nasa gitna na muli ito ng isla kung saan ginamit nito ang isang flare gun para makuha ang atensyon ng tatlo. Nang mahulog sila sa patibong na inihanda ni Mary ay sinalubong niya ito ng putok. Agad niyang tinamaan si Rick sa kanyang hita at Junior. Dahil sa walang tigil niyang pagpapaulan ng bala ay hindi agad nakaporma sila Don Julio. Matapos maubusan ng bala ay mabilis na nakatakbo si Mary at kahit anong gawin nilang pag-asinta dito ay hindi nila ito magawang matamaan. Dahil sa malubhang tinamo ni Rick sa kanyang ibabang bahagi ay hindi na ito makalakad pa kaya kinaladkad nila ito pabalik sa cabin. Nang magpatuloy sila Don Julio sa pagtugis kay Mary ay napagkasunduan nilang maghiwalay sa paghahanap, subalit tila nagkamali sila ng pangmamaliit sa babae dahil madali lang nitong pinatamaan sa binti ang kurap na pulis. Nang sumubok pang lumaban ng matabang kurap na ito at nagawa niyang mapabagsak si Mary ay masyado itong naging kampante na naging dahilan upang muli na namang bumaligtad ang sitwasyon at siya naman ang walang habas na pinaulanan ng bala ng naghihiganting si Mary. Mapapansin na ang kaninang umiiyak at takot na babae na si Mary ay biglang nagbago at mababatid sa mukha niya na hindi siya titigil hanggat di niya naililigpit ang natirang leader ng mga hunters na si Don Julio. Nang mapagtanto ng leader na naubos na ang kanyang mga kaibigan at kasama ay napagplanuhan na niyang pasabugin ang buong paligid sa isla para lang mapalabas si Mary. Habang walang tigil niyang pinapasabog ang buong paligid gamit ang kanyang armas at mga granada ay napalitaw na niya ang babae. Hindi niya ito tinigilan at kahit saan pa tumakbo si Mary ay pilit niya itong inaasinta ng grenade launcher. Pikit mata namang gumanti ng putok si Mary dahil sa isang pagkakamali lang ay pwede siyang magkapira-piraso dahil sa lakas ng armas na gamit ng leader. Sa ilang minuto ng kanilang habulan sa buong isla ay nagawa namang madaplisan ni Mary ang leader sa tenga nito. Nang tuluyan na siyang naubusan ng magagamit na bala ay napatalo na lang sa lawa si Mary. Agad namang naghagis ng hindi mabilang na granada si Don Julio sa ilalim nito. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa lumipas ang ilang minuto na hindi pa rin lumulutang ang katawan ng babae kaya naisip na lang nito na baka nilamon na si Mary ng kumunoy sa ilalim ng lawa. Subalit nang makabalik na sa cabin si Don Julio ay nakita na lang niya na nakaligtas pa pala si Mary at nag-aabang na pala ito sa kanya sa loob. Matapos itong itumba ni Mary ay sinindihan niya din ang ilang box ng mga dinamita sa loob. Napasigaw na lang si Don Julio bago ito tapusin at madamay sa pagsabog.
sa pagtatapos ng matakpan na niya ng mga bato ang naagnas niyang nobyo ay tinapos niya din ang isa pang kasabwat ng grupo na may-ari ng bangka at matapos niyang makasakay dito ay ginamit na niya ito upang makabalik sa kabihasnan.